Dorothy's POV. I was trying to be happy, living the life I choose. I choose Harry over Connor and somehow, wala naman akong pinagsisisihan. Matagal kong pinag-isipan kung sinong pipiliin ko between them and si Harry ang napili ko. Narito kami ngayon sa Amerika, sa isang lungsod na malayo sa kabihasnan. Hindi kagaya sa Pilipinas na doktor ako at kilala ng mga tao. Dito, isa lang akong normal na mamamayan. Isang simpleng babae na walang nakakakilala at walang alam ng pinagdaanan. Masaya naman ako dito. Marami akong pera kaya hindi ko na kailangan magtrabaho. Masaya ako dahil natagpuan ko na ang katahimikan na pinapangarap ko hanggang sa isang araw. Naramdaman ko na lang na hindi pa rin pala ako matatahimik. Napansin ko mga lalaking sumusunod sa akin. Palagi yun at pakiramdam ko ay binabantayan nila ang bawat kilos ko kaya nag-decide ako na mag-ingat. Alam kong mga tauhan sila, it's either ng ina ni Connor o si Connor mismo. Hindi pa rin nila ako tinatantanan. Kaya kahit gusto ko nang kalimutan, ang naging buhay ko sa Pilipinas ay napipilitan tuloy akong makibalita. I activated my social media apps again at dito ko nalaman na until now ay may relasyon pa rin pala si Bianca at Connor. I saw it by her post. Actually, it's not a big deal for me. Ako ang nagplot ng story nila at hindi ko masisisi si Connor kung mahulog man siya kay Bianca. Okay yun. Pareho na kami masaya ngayon. I stalk his FB too. Mukhang ayos lang sa kanyang ginawa ko't mabilis siyang nakapag-move on. Well, that's good for him. What's that, Dorothy? Are you stalking Connor? Why you're viewing his profile? Saad na isang pamilyar na boses sa akin mula sa aking likuran. Harry, gulat kong sambit sa pangalan niya. Dali-dali kong in-exit ang cellphone ko at pinamulsa. Hindi bakit ko naman? Magpapaliwanag pa sana ako nang pumilit siyang kunin mula sa akin ang phone ko. Hindi, ha? Hindi? Hindi mo ko maloloko. Nakuha niya sa akin ang phone ko at pinakialamanan. Ako naman ipilit sa kanya itong binabawi. Did you miss him? Ano, nagsisisi ka ba na ako yung pinili mo? Bakit mo pa kailangan makibalita sa nakaraan mo? Nakukulangan ka ba sa akin? Ito yung unang pagkakataon na nakita kong magalit si Harry. Simula nang dumating kami rito, wala siyang ibang ginawa kung hindi ang pagsilbihan at pasiyahin ako. Sa pagkakataon din na ito ay ako yung may mali. Malingang tingnan ko pang larawan ng dati kong asawa. It's a red flag for Harry. Talagang pag-iisipan niya ako ng hindi maganda. Ibalik mo sa akin yan, Harry. Ano ba? Mali ka nang iniisip mo. Sinubukan kong kunin ito sa kanya pero tinulak niya lang ako ng malakas. As in malakas dahilan para mapaupo ako sa sahig. Aray ko! Aray! Halos mamilipit ako sa sakit. I was familiar with this kind of pain which I get from my ex-husband but I was not expecting na mas masakit pala ngayon. Hindi man lang siya nakitaan ng pag-aalala sa ginawa niya. He smiled bitterly at me and he looks like pissed off. Ako na yung kasama mo pero asawa mo pa rin yung iniisip mo? Sabay walk out niya. Naiwan akong mag-isa, nakasalampak sa sahig at umiiyak. Ito ang unang beses na nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan ni Harry at kasalanan ko to. Lumipas ang maghapon. Hindi pa rin kami nagkakaayos. Hindi pa rin niya binabalik sa akin yung phone ko at hindi naman ako nagwo-worry na baka may mabasa siya na ikakagalit niya. Ang mas nagwo-worry ako ay yung araw na dumadaan na hindi pa rin kami nagkakaayos. Kaya ako na yung nag-first move. Kakauwi lang ngayon ni Harry galing trabaho. Yes, he is a missionary doctor here. Doktor din si Harry gaya ko at kung hindi niyo na itatanong, ay classmate ko siya since high school. Foundation na talaga kaya may samahan kami. It happens na nakilala ko si Connor kaya naputol ang love story namin ni Harry. Back to Harry. Alam kong masama pa rin ang loob niya sa akin dahil hindi niya kinain yung pagkain na inihanda ko. Ni hindi niya man lang ito tinikman o ano, dire-diretso lang siyang pumasok sa kwarto namin. Ako, hindi ako sanay na ganito kami kaya ako na yung sumuyo. Sinundan ko siya sa kwarto namin. Suot kong isang nakakaakit na pantulog, daring and erotic. Nakadapa na siya at nakahubad ng pang-itaas kaya saktong-saktong naiisip ko. Bilang pagsasorry, pinatay ko yung ilaw at kumuha ako ng langis. Love, galit ka pa ba sa akin? Malambing na tanong ko sa kanya.
Agad naman niya akong nilingon pero saglit na saglit lang. Ano ba yung suot mo? Puna niya ng suot ko as if naman na hindi niya nagigets kung anong gusto kong mangyari. Ayoko ng ganito tayo, love. Kung ano man yung iniisip mo, mali ka ng iniisip. Ikaw yung mahal ko, kaya ikaw yung pinili kong samahan. Sumampa ako sa likod niya at nag-umpisang lagyan na ng langis ang likod niya. Hard or soft, sir? Malandi kong tanong habang nag-uumpisa ng haguri ng likod niya. Napaungol ka agad siya sa Swedish massage na ginawa ko. I'm a doctor at alam ko kung saan ang kiliti ng isang lalaki patungo sa pakikipagtalik. Harder, Dorothy. And there it is. Nakuha ko kaagad ang kiliti niya. Now he wants to make harder. Yes, master. Masusunod po. Pili akong kinaska sa kanyang aking malusog na dibdib at yun ang pinagmasahe ko sa kanya. Dito ka na narinig ang malakas ng reaksyon sa pangaakit na ginagawa ko. Wala pang 5 minuto ay pumihit na siya paharap sa akin. Ngayon ay nakaupo na ako sa kanya. Sigurado ka bang hindi mo na mahal ang asawa mo? Tanong niya sa akin habang nilililis ang nighties ko. Kaagad niyang hinawi ang tibak at pinasok ang kanyang alaga. Hindi sila nagkakalayo ng size ng asawa ko kaya napapatirik din ni Harry ang mga mata ko. Shit, Harry! Since we move here, gabi-gabi ring may nangyayari sa amin. Palibhasa ay sabik kami sa isa't isa kaya talagang hindi natatapos ang gabing walang nangyayari sa amin. That's right, love. Sige pa. Dahil akong nasa ibabaw ay ako yung gumagalaw. Sa mga past namin is more on si Harry yung nagpapaligaya sa akin. Okay naman ang performance niya. May isa nga lang akong pintas sa kanya. Hindi siya nilalabasan. Kaya naman naisip ko na baka need namin ng estratehikong effort. Kaya nga masuot ako na nakakaakit na suotin. Kaya rin ako yung gumagawa ngayon sa ibabaw. Alam kong dahil sa trabaho, kaya ganun, kaya iniintindi ko na lang. Oh shit, Dorothy. Ang sarap mo talaga. Puri niya sa akin. Lalo ko pang ginalingan. Sa loob mo ilabas ha? Sabi ko pa na nakakagat sa labi. Sa gigil ni Harry ay sinakop niyang labi ko't agresibo akong hinalikan. Hanggang sa dumako kami sa iba't ibang posisyon. Nalibang yata ako masyado at hindi ko na malaya na meron na pala kaming 1 oras na nagtatalik. Ramdam ko na rin ang ngalay ng mga hita ko. Tuyo na rin ang lalamunan ko sa kakaungol pero wala pa ring happy ending ang pagtatalik namin. Ilang sandali pa'y bigla na lang niyang hinugot ang alaga niya sa kanya't padapang humiga sa kama. Ayoko na, pagod na ako. Bukas na lang ulit. Totally hindi pa ako satisfied sa ginawa namin. Hindi pa nga ako nakakaraos at ganun din siya. Meron pa sana akong gustong marating. Aangal sana ako tiirit pa ng isa pang round. Kaya nga lang ay nakita kong pikit ng mga mata niya at naghihilik na siya. Masamang-masama ang loob ko dahil palagi na lang kaming ganito. Ayoko siyang ikumpara sa asawa ko pero walang-wala siya kay Connor pagdating sa performance sa kama. Ayan tuloy. Sumagi na naman sa isip kong dati kong asawa at ang kabit nito. Dahil tulog na rin naman kako si Harry, ay naisipan kong kamustahin si Bianca. We are good friends kaya alam kong magsasabi siya ng totoo. Not so important pero gusto ko lang siyang tanungin kung anong real score sa kanila ng asawa ko. Hindi naman ako makikialam kung naging totoo na yung feelings nila sa isa't isa. Ang inaalala ko lang is baka isang araw ay mapaso rin siya kagaya ko mula sa pag-ibig niya kay Connor. I tried to call her but she was not answering my calls. I thought ayaw na niya akong kausapin pero nung last dial ko'y sinagot rin naman na niya. Hi Bianca, kamusta na? Anong balita sa inyo ng asawa ko? Saad ko sa kabilang linya. Nagulat lang ako dahil kakaibang tunog ang narinig kong tugon. It's Dorothy's dress, right? Boses ito ng asawa ko. Malamang si Bianca ang kausap niya dahil si Bianca itong tinatawagan ko. Ibig sabihin sa tanong ni Connor, suot daw ni Bianca ang damit ko? Oo. Sagot naman ni Bianca. Honestly, kung suot man ni Bianca ang naiwan kong damit ay ayos lang sa akin. Nang lisanin ko si Connor ay expect ko nang itatapon niya mga damit ko. Buti nga't naisusuot pa pala ni Bianca. Ang inaantay ko tuloy ay ang magiging sagot ni Connor. For sure ay magagalit yun dahil hindi pwede niya akong maalala kapag nakita niyang suot yun ni Bianca. But mali pala ako ng iniisip. Mas bagay sa'yo. Mas nakakaakit at mas nakakagigil. Sagot ni Connor kay Bianca. I thought he easily gets mad but he wasn't. Pinuri niya pa si Bianca. Napaisip tuloy ako kung anong damit ito at bakit mas nasabi ni Connor na mas bagay ito kay Bianca. Totoo? Hindi ka galit na pinakialaman ko yung gamit niya?
Yun din palang inaasahan ni Bianca na magiging reaksyon ni Connor. Of course not. Bakit naman? Damit lang yan. Pero mas importante sa akin kung sinong may suot niyan ngayon. Dito na ako parang sinaksak ng harapan. Hearing their convo makes my heart broke into pieces. I don't know. A tears fell from my eyes. I always say that I don't love him, but why I am feeling this way? Bakit ako nasasaktan? Bakit ako umiiyak? Ito yung gusto ko, hindi ba? Bakit parang nahihirapan akong narinig na may iba na nagpapasaya sa kanya? Ang akala ko ba si Harry ang mahal ko? Pero bakit bigla ko ngang pinagdududahan ng feelings ko towards Harry? Kung okay lang, pwede ko bang itanong kung mahal mo pa bang asawa mo? Kasi narito tayo ngayon sa kamang hinihigaan nyo. May ginagawang milagro. Minsan, naiisip ko na baka naisip mo pa rin siya tuwing nagninig tayo. Dito na ako tuluyang nanghina. Ibig sabihin pala ay inuwi na ni Connor ang kabit niya at sa kama pa pala namin sila natutulog na dalawa. Paano naatim ni Connor na makipagsiping sa kabit niya? Gayong ang dami naming memory sa kamang yun. Right now, nanginginig ang kamay ko. Hindi ko na kayang maririnig ko pero gusto ko pa rin marinig. Marinig ang magiging sagot ni Connor sa tanong ni Bianca. Kailangan kong ihanda ang sarili ko. Bianca, this would be the last na itatanong mo sa akin yan, ha? You promise to me, okay? Hindi ko na mahal si Dorothy. That's why I set her free. Hindi ko siya hinabol o pinakialaman na noong mas pinili niyang sumama sa kabit niya. Nakita ko ni hindi man lang ako nalungkot. Sa loob ng 3 taon na pagsasama namin ni Dorothy, ay ramdam kong hindi niya ako mahal. Oo, ako yung may mas nagmamahal sa kanya. But lumipas ang mga araw. Unti-unti ko rin nabawasan ang pagmamahal ko na yun sa kanya hanggang sa hindi ko na malay na unti-unti na rin palang nawala yung feelings ko sa kanya. At first, sinubukan kong isave yung marriage namin dahil iniisip ko na sasabihin ng tao but then, dumating ka sa buhay ko. Kaya yung pagmamahal na hinahanap ko sa isang babae ay natagpuan kong lahat sa'yo. I love you, Bianca. Ngayon lang ako nabaliw ng ganito. Not on the other girl. Not on my wife, Dorothy. Just you. Just you, I love you. Durog na durog ang puso ko sa mga oras na to. Para ako napaso, nasaktan ko na sobrang lalaking mahal na mahal ko. He thinks that I've done it because of Harry? No, may mas malaki akong rason kung bakit ko siya iniwan. Hindi si Harry ang pinakadahilan. Masaya at excited na gumising sina Bianca at Connor. Ngayon kasing araw ng launch na ginawa nilang commercial kung saan kasama si Bianca sa mga gumanap. Of all the people, syempre si Connor ang pinaka-proud sa lahat. Pinatunayan kasi ni Bianca na si Bianca siya. Hindi lang basta kabet kung hindi may kayang patunayan din. Right now, everybody love the name Bianca. Sa kumpanya, damang-daman na kaagad ang mainit na pagbati sa kanya. Partida, hindi pa nitong mga napapanood ang ginawa nilang commercial. Paano pa kaya? At syempre rin, nandyan pa rin ang mga empleyado na lihim na humahanga kay Bianca. May pasimple itong nagpapakyut kay Bianca kaya itong CEO na si Connor ay todo bantay. Hindi man lantaran pero may sarili siyang paraan ng pag-iingat dito. All of you, turn on your mobile phone. Hintayin niyang launch ng commercial and it is so mandatory to share it with your social media apps. No share delayed salary. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes, boss. Madaling na solo ng CEO ang GF niya at gamit ang kanyang katungkulan sa kumpanya ay madali niyang lalayo mula sa GF niya mga sungot. Naiiling na lang si Bianca habang nangingiti mag-isa. What's funny? Tanong tuloy ni Connor. Wala, ang cute mo kasi. Sagot naman ni Bianca na pinipigilan na sariling kiligin. Cute? Pero hindi ako nagpapakute. Inborn na kasi akong cute. Pagyayabang naman ng CEO habang hinihimas ang baba. Yes! Being with Bianca, Connor feels like he is young and free. Yung dating puro siya laging seryoso, ngayon na nagkaroon pa siya ng sense of humor. Iba talagang nagagawa ng mas bata sa'yo ng 10 taon ng karelasyon. Nagiging cool lang ang lahat. Samantala, pagkarating nila sa 39th floor ay agad na nilang nasilayan ng Madam CEO na kanina pa naghihintay sa kanila. Kasama nito si Mr. Almaro na ama naman ni Connor. Ngayon kasing launch ng commercial ay sabay-sabay itong panonoorin ng mga board members at ng mga executive official ng kumpanya ni Connor. Sa isa sa function hall yun gaganapin at hindi inaasahan ni Bianca na pati pala siya ay kasamang manunood. Nothing special with her looks.
Yung ayos niya ngayon na yung ayos niya palagi sa work. Na-conscious tuloy siya nang malamang kasama rin pala siya sa function hall. Buti na lang at panay ang pasimpleng pagpuri sa kanya ni Connor kaya naman nagkaroon siya ng confidence. Sa loob ng function room, doon na-meet ni Bianca mga board members at ilang taong katuwang ni Connor sa pagpapaunlad ng company. Most of it is close friend na talaga na mag-asawang Dorothy at Connor. Kaya naman during the launching ay tahimik lang si Bianca hanggang sa matagumpay na ngang na-i-launch ang commercial. Matapos panoorin ay nagpalakpakan ng lahat ng naruroon including Connor parents. Good job son, you made the right choice. Puri ni Mr. Almaro sa anak. No dad, it's mom. Siya ang pumili kay Bianca if it's not with her. Malamang hindi ganito kaganda ang kinalabasan. And everyone agreed to what Connor said. Kung hindi nga si Mrs. Corazon ang nasunod, malamang isa lang itong pangkaraniwang commercial. No, all thanks to Bianca. She made it extra special. Sigurado ako magtitrend ang commercial natin na to. And sigurado rin ako na after nito idadami ng offer kay Bianca. Sabi naman ni Madam CEO na si Mrs. Corazon. Sinabi lang naman yun ni Mrs. Corazon dahil may iba silang mga kaharap. Sinabi niya yun para walang magduda sa lihim na relasyong meron ng anak niya at si Bianca. Hindi yun na-gets ni Connor. Oo nga, buti na lang lifetime contract ang pipirmahan ni Bianca sa company. Nagkatinginan tuloy ang mga tao na naroon sa function room at nawirduhan sa CEO. Samantala, extra special din ang naging pagtanggap ng mga tao sa commercial. Gaya ng sinabi ni Mrs. Corazon, ay inulan ito ng papuri. Ang sarap naman sumakay ng eroplano kapag ganito kaganda yung mag-a-assist. Kahit may turbulence, hindi ako kakabahan kasi may kasama akong anghel. Gagawin kong palengkeng Italy, makasakay lang sa eroplano na yan. Yan ang ilan sa mga feedback ng commercial ng airlines company ni Connor. Bilang kabayaran kay Bianca, sinurpresa na mag-ina ang dalaga. Sa mansyon ito ginawa para maging pribadong sorpresa sa dalaga. Niregaluhan lang naman nila ito ng Ford Mustang. Hindi maipaliwanag ang kasiyahan sa mukha ni Bianca. Totoo po, para sa akin to? Yes, you deserve it. Did you like it? Oo naman, gustong gusto. Napayakap tuloy si Bianca kay Connor at napahalik sa pisngi kahit nakaharap nilang ina nito. Hindi napigilan ni Bianca na ilabas ang nararamdaman niyang kasiyahan kaya ang halik sa pisngi na yun ay nauwi sa matagal na paghahalikan. Si Mrs. Corazon na lang ang nahiya sa dalawa at nakuha nitong tumalikod. Napakasaya ni Bianca at ni Connor. Lalo na itong si Connor dahil sa wakas ay natanggap na ng ina niya si Bianca. Ngayon ay sabay-sabay silang kumakain ng hapunan sa bahay ni Connor. Nagkakwentuhan, nagtatawanan, mga bagay na hindi nakita ni Mrs. Corazon noong si Dorothy pang asawa ni Connor. Madalas kasi puro pagtatalo ang nangyayari sa tuwing maghahapunan siya rito. Speaking of Dorothy, napanood rin ni Dorothy ang nasabing commercial kung saan naroon si Bianca dahil international ang commercial na yon. Hindi malaman ni Dorothy kung dapat ba siyang maging masaya para kay Bianca. Dahil sa lahat ng masakit na pinagdaanan nito ay unti-unti na itong nakakabangon at gumagawa ng pangalan. Ngunit hindi niya magawang sumaya matapos mapanood ang nasabing commercial. Instead ay kalungkutan pang naramdaman niya. Bigla niya kasing naalala na minsan na hiniling ni Connor sa kanya na gumawa rin sila ng commercial ng airlines ngunit tinanggihan niya dahil sa meron siyang mas importanteng dahilan. Nalungkot si Connor noon at naging dahilan pa ng hindi nila pag-uusap ng ilang araw. Gusto ni Dorothy na sundin ng asawa that time. Honestly, mismo sa sarili ni Dorothy ay pangarap niya makagawa ng commercial at mapanood sa TV. Isa yun sa mga pangarap niya noong bata pa siya. Kaya nga lang hindi talaga pwede dahil sa pansarili niyang dahilan. Ngayon na-realize ni Dorothy ang lungkot. Alayo sa buhay na iniwan niya. Araw-araw ay nilalamon siya ng kalungkutan dahilan para bumalik ang kanyang depression. What? Are you going to be like this all day? Minsan na lang ako mag-day off, ganyan pang mukhang ipapakita mo sa akin. Sabihin mo nga, nagsisisi ka na ba na sumama ka sa akin? Hindi kumikibo si Dorothy kay Harry. Basta lang siya nakatunganga sa kawalan. At hindi ito nagugustuhan ni Harry. Kung ganyan lang din pala, bumalik ka na lang sa Pilipinas at umuwi ka na sa asawa mo. At least siya nakakapag-adjust sa pagkabaliw mo. Ako hindi. Ang inaasahan pa niyang tao na makakaintindi sa kanya ay para bang nawalan na rin ng paki sa kanya. Doktor din naman si Harry pero hindi niya makuhang intindihin si Dorothy. Palibhasa ay selos ang nararamdaman ni Harry sa tuwing nakikita si Dorothy na hindi masaya.
Hanggang lumipas pa ang ilang linggo at lalong naging malabo ang samahan ni Harry at Dorothy. Kung dati hindi lang sila nagkikibuan, ngayon ay may sakitan pang nagaganap. Yes, just like Connor, nasaktan na rin ni Harry si Dorothy dahil sa merong ugali si Dorothy na hindi maintindihan ng mga lalaking nakakasama niya. Wala kang kwenta? Kunwari ka pang atat na makasama ko, tapos ganyan lang palang gagawin mo. You always say na ako mahal mo, pero bakit hindi ko nararamdaman yun? Nakakatawa, nasa akin ka nga pero daig ko pang kumakana sa isang manika. Even in bed, nagtatalo pa rin sila. Siguro nga itong si Dorothy nang may mali kaya nagiging ganito sa kanyang lahat ng lalaking nakakasama niya. Pero mas malala ang sinapit niya sa kamay ni Harry. Tama na Harry, stop, wala akong ginagawa. Masama ba makaramdam ako ng lungkot? Sa tingin mo, bakit ako nalulungkot? Hindi mo man lang ba ako tatanungin? Palagi mo dinadaan sa pananakit. Talagang masasaktan ka, lalo na sa akin if you don't act normal. Don't give me this crazy attitude of you. Hindi uubra sa akin yan. Kung titignan, karamang nangyayari kay Dorothy. Deserve niya lahat ng pangit na nangyayari ngayon. Iniwan niyang matino niyang asawa at pinagpalit niya sa lalaking sinasabi niyang mahal na mahal niya. Mahal na mahal nga yata ni Dorothy si Harry kaya nagtitiis siya ng lungkot at sakit. Malayong malayo sa mga doktora Dorothy na kilala sa Pilipinas. Kumpara sa Dorothy na nasa Amerika ngayon. Puno lagi ng pasa ang mukha niya galing kay Harry. Verbal at emotional abuse din ang nararamdaman niya kay Harry pero hindi siya lumalaban. Hindi rin sumasagi sa isipan niya iwanan ito. Siguro nga mahal na mahal niya talaga ito. 3 months pa lang ang nilalagi niya dito sa Amerika pero halos ang laki na binagsak ng katawan niya. Their status, super complicated na. Para bang napipilitan na lang si Harry na pakisamahan si Dorothy. Dahil wala nang ibang pupuntahan nito, hindi na kasi pwedeng bumalik si Dorothy sa Pilipinas. Bukod sa wala na siyang babalikan, nabalitaan niya na pumayag na si Connor na ipawalang bisa ang kasal nila. Marahil ay para rin kay Bianca. Iyak nang iyak si Dorothy dahil naging magulong buhay niya dahil sa naging desisyon niya. Isang araw umuwi si Harry na nakainom. Halos hindi na ito makalakad ng maayos. May mga lipstick stain ito sa damit at mukha ng babae ito. Hindi makuhang magalit ni Dorothy sa ngayong partner niyang si Harry. Alam niyang kasalanan niya kaya ito nagkakaganito kaya inalagaan pa rin niya ang lasing na si Harry. Sa halip na magpasalamat ito sa pag-aasikaso ni Dorothy ay nagalit pa ito tinadyakan ng kawawang si Dorothy. Dahilan para mawalan to ng balance at mapaupo sa sahig. Walang awang sinundan pa ni Harry ng sampal at ng tadyak. Ang pobreng si Dorothy kahit na wala naman itong kalaban-laban. Hindi ba't ganitong gusto mo? Ganitong ginagawa sa'yo ng asawa mo, hindi ba? So, kailangan palang maging ganun din ako para mahalin mo ko. Sige, pagbibigyan kita dahil mahal na mahal kita. Tama na Harry, hindi ka ba naaawa sa akin ha? Hindi pa nga gumagaling yung black eye ko, dadagdagan mo pa? Wala akong ginagawang masama sa'yo kaya bakit mo ko ginaganito? Pagmamakaawa ni Dorothy. Wala, sigurado ka? Kung yung asawa mo naloko mo, pues ako hindi. Akala mo ba hindi ko alam na umaalis ka araw-araw? Akala mo ba hindi ko alam yun? Ang tibay mo rin no? Tad-tad na ng pasa ang mukha mo, nakukuha mo pang lumandi. Hindi ako lumalandi, Harry. So anong dahilan na pag-alis-alis mo? Hindi makasagot si Dorothy dahil sa takot kaya naman lalo nang gigil si Harry at muli siyang pinagbuhatan ng kamay. Palibhasa, ayasin kaya wala itong kontrol. Kulang na lang imapatay na niya si Dorothy sa bugbog. Mabuti na lang ay may isang dumating para awatin si Harry. Tigilan mo yan at akong harapin mong duwag ka. Malakas at matapang na pagkakasabi ng isang lalaki mula sa may pintuan ng bahay na tinutuluyan nila. Base sa salitaan nito, isang Pinoy rin na kagaya nila ang dumating. Ang tanong, sino kaya to? Bakit o paano niya natuntun ang tinutuluyan ng dalawa? Gayong napakalayo nito sa syudad. Ano ang buhay na naghihintay kay Dorothy ngayong naging mali ang desisyon niyang ipagpalit ang asawa kay Harry? At sino kaya ang lalaking biglang sumulpot at nagliligtas kay Dorothy? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.